babasahin ko po ang ating passage mula sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa chapter 3, this time naman po sa English. Kanina pinasa po ng ating kapatid sa Tagalog. So, ngayon naman ay sa English. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Romans chapter 3. Romans chapter 3. Then what advantage has the Jew, or what is the benefit of circumcision? Great in every respect. First of all, that they were entrusted with the oracles of God. What then, if some did not believe? Their unbelief will not nullify the faithfulness of God, will it? May it never be. Rather, let God be found true, though every man be found a liar. As it is written, that you may be justified in your words and prevail when you are judged. But if our righteousness demonstrates the righteousness of God, what shall we say? The God who inflicts wrath is not unrighteous, is he? I am speaking in human terms. May it never be, for otherwise how will God judge the world? But if through my lie the truth of God abounded to his glory, why am I also still being judged as a sinner? And why not say, as we are slanderously reported it, as some claim that we say, let us do evil that good may come. Their condemnation is just. This is the word of the Lord. Praise be to God. A month ago po, may lumabas na balita tungkol sa sinabi ni Hart Evangelista. Hindi ko po alam kung nasagap niyo to sa mga mahilig sa showbiz dito. Doon sa guesting niya kay sa Fast Talk with Boy Abunda. Dahil yung balita nga na ito ay tungkol sa pagtulong niya kay Ate Gay, dahil nga si Ate Gay ay undergoing treatment at mahal po yung treatment at kailangan niya ng tulong. Sabi po ni Hart Evangelista, ganito raw yung dahilan ng pagtulong niya. For me, it's sad, but I've not given so much thought into it. But there's always gonna be color in whatever we do as public people. My points in heaven are far more important. One day, this can be a backtrack of how I was at a specific time. Life is too short. Mas importante sa akin yung points ko sa heaven. Now, wala akong masasabi sa kabutiang loob niya. At kung gaano kabait si Hart, wala rin tayong masasabi sa pagtulong niya sa iba. And it is good na nakakatulong po siya. And even admirable. But I want us to zero in doon sa pagtingin niya sa Diyos. Marami sa atin ganito ang paniniwala sa Diyos. As if may rewards points sa langit. Na doon sa rewards points na yun, di ba, yung iba sa atin may mga credit card, at may mga, or kung may mga iba't ibang mga rewards cards dyan ng mga establishment, nag-iipon tayo ng mga points. Hindi natin alam, baka yung iba gusto mas lamang sila sa points kaysa sa iba. Isip natin na meron tayong rewards points sa langit. Meron po tayong subjective set of standards na sa tingin natin dapat o kahit pa paano maging acceptable sa Diyos ang ating mga ginagawa para mapatunayan po natin na tapat siya o matuwid siya sa ating mga mata. Yung iba naman po, ganito ang mindset. Kailangan pumasa ako doon sa entrance exams na gusto kong college or university. At para malaman ko na totoo ang Diyos, kailangan pumasa ako doon sa preferred na university ko. We put God on a trial, thinking na maaantig siya sa mga ginagawa natin dito sa lupa. O maapektuhan siya sa ating mga hamon at pinagsasasabi na as if siya ang nangangailangan. Kaya ano ginagawa natin? Iipitin natin siya. O pipilipitin. Ang kanyang, susubukan natin pilipitin yung kanyang mga kamay. As if magagawa natin. Ika nga, everyone's a theologian.
Mayroon at mayroon tayong paniniwala ukol sa Diyos. Kahit yung ibang mga tao sinasabi nila hindi po sila naniniwala sa Diyos. Mayroon at mayroon silang paniniwala. At yung paniniwala na yun, hindi sila naniniwala na may Diyos. Ang tanong na lang ngayon ay kung yung paniniwala na yun ay tama ba o mali. Mahalagang pag-aralan to sapagkat pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang salita. Hindi niya tayo iniwan para hulaan yung mga katangian niya. Hindi niya tayo iniwan para hulaan ang kanyang kalooban. Hindi natin kailangan magbakasakali pagdating sa kanya. Pinahayag niya rin ang mga bagay na kanyang kinalulugdan para alam natin kung paano tayo kikilos sa kanyang harapan, kung ano ang ating magiging pamumuhay, kung paano natin ito iaayon doon sa kanyang kalooban. Maraming examples ngayon ng bad theology naman sa scriptures. At ilan sa mga ito ay galing pa sa mga nagsasabi na aral sila sa Old Testament. Kilala daw nila ang Diyos. Ngunit maaari po ba natin makilala ang Diyos pero hindi alam ang kanyang salita? Is that possible? That we can separate knowing God from His Word? Possible ba na makilala natin ang Diyos pero hindi alam ang kanyang salita? Noong nandito ang Panginoong Jesus sa lupa, ganito ang kanyang sinabi sa mga Fariseo. Pakinggan natin ang kanyang sinabi. If God were your Father, you would love me. For I proceeded forth and have come from God, for I have not even come on my own initiative, but He sent me. Why do you not understand what I am saying? It is because you cannot hear my word. Hindi nila maintindihan at hindi rin nila matanggap ang Panginoong Jesus sapagkat hindi nila alam ang salita ng Diyos. Nasa kanila na ang Old Testament, binigay sa kanila rin ng Diyos ang kanyang kautusan, pero ang sabi ng Panginoon, bingi kayo. Bingi. At dahil bingi sila, hindi ngayon nila kilala ang Ama. Isip nila, maliligtas sila sa pamamagitan ng kanilang katuwiran, ng kanilang self-righteousness at pagiging tuli. Yun ang iniisip nila na magliligtas sa kanila. Pero sa totoo, ang sabi ng Panginoon, hindi. Hindi kayo maliligtas dyan. Hindi nyo alam ang salita ng Diyos, and therefore, hindi nyo rin kilala ang Ama. Brothers, sisters, and friends, nagtapos tayo last year sa pag-aaral ng Book of Romans sa chapter 2, verses 25 to 29 on July 13, 2025. July 13, 2025, yun yung unang araw natin dito sa Conception Subdivision. And the Lord continues to lead us, preparing us para lalo po tayong makapag-minister sa ating mga pamilya at syempre dito sa location kung saan niya tayo nilagay. And so, given itong series natin, bumabalik tayo sa series ng pag-aaral ng Romans. May He be glorified as we continue to preach the gospel, as we continue to make disciples. Sige po, settle down. As we continue to preach the gospel, make disciples in His name, and strengthen one another in faith, love, and joy in our Lord Jesus Christ until He returns. Sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, panalangin ko po na ma-appreciate po natin ang katapatan at katuwiran ng Diyos. Kanina pa natin pinaawit ang katapatan ng Diyos. He is faithful. He is faithful to His promises. He is faithful to His own. And so, nawa, ma-appreciate po natin ang kanyang katapatan at katuwiran sa pagpapawalang sala. Hindi lamang yun, pati ang kahatulan ng buong sangkatauhan. Sa pagpapakilala niya ng kanyang anak na si Jesucristo, nawa makita natin ang ating aliw, ang ating lakas at pag-asa sa Kanya
upang makatugon tayo sa maayos na pagsamba sa harapan po ng Diyos habang nabubuhay po tayo sa harapan ng Diyos para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa ating pag-aaralan ngayon, bigyan ko lang po ng background, babalikan lang natin yung Romans chapter 1 and 2 para meron tayong refresher at maintindihan po natin kung ano tong sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 3 verses 1 to 8. As an expert lawyer, dahan-dahan po nilatag ni Apostol Pablo ang kanyang argument na kailangan po natin ang katuwiran ng Diyos sapagkat wala po tayo nito. We cannot produce our own righteousness in the sight of God. In the words, kung gagamitin natin ang salita ni Heart Evangelista, we cannot produce our own rewards points sa langit. At yun yung nilalatag dito ni Apostol Pablo simula chapter 1 ng Romans. Pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kalikasan, ngunit hindi ito kinilala na tao. Kahit nakitang-kita na niya sa kalikasan ang kalwalhatian ng Diyos na mayroong manlilikha, hindi niya ito kinilala. Ang tawag po dito sa kapahayagan ng Diyos ay general revelation. At pinaliwanag ni Apostol Pablo na hindi ito sapat sa kaligtasan. Kaya nga, hindi kinilala ng tao. And therefore, nanganganib ang tao sa kahatulan. How we use, how we abuse, how we misuse God's revelation. Chapter 2, sa verses 1 to 10, pinaliwanag ni Pablo ang mga Hudyo naman ay hindi matuwid. Humusga ka, pero sabi niya, ginagawa niyo naman ang mga bagay na hinahatulan mo sa iyong kapwa. Yung mga bagay na ayaw mong nakikita sa iyong kapwa na nasa sa tingin mo ay paglalabag sa kautusan, dahil binigay nga sa inyo ng Diyos ang kautusan, yung bagay na hinahatulan mo, ginagawa mo rin. Tuli ka nga, pero di ka naman sumusunod sa kautusan. Therefore, may pakinabang lamang ang pagtutuli kapag tinutupad ng isang Hudyo ang kautusan. And then sa chapter 3 verses 9 to 18, wawakasan niya itong mahabang argument na ito na nagsimula sa walang taong matuwid sa harapan ng Diyos, wala ni isa. At ito ang dahilan na kailangan natin sa kaligtasan, ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya or justification by faith. Kaya mahalagang-mahalaga ito sa ating kaligtasan. Ang gagawin niya ngayon ay pagdudugtungin niya ngayon ang chapters 1 and 2 at saka chapter 3 verses 9 to 18 sa pamamagitan ng chapter 3 verses 1 to 8 ng ating pag-aaralan ngayon. I have something to confess. Mahirap ang passage na ito. It took me 2 weeks para pag-aralan ito. Bakit siya mahirap? 2 things. Sapagkat kailangan natin maintindihan na nasa isipan ni Apostol Pablo at ng kanyang mga Jewish Christian readers. And this will require us na balikan from time to time ang Old Testament at saka Romans chapter 2. Pangalawa, sa bawat tanong or possible objection, mapapansin natin po, susunod-sunod yung tanong dito. Sa bawat tanong or objection ng kanyang mga readers dito sa ating passage, mapapansin natin na parang isang tanong o isang sagot si Apostol Pablo. Rapid firing action ang ginawa niya. Kasi scholars say na this is most probably because ang inaasong ni Apostol Pablo, alam ng kanyang mga readers yung ibig niyang sabihin. Hudyo siya, Hudyo ang kanyang kausap, naiintindihan niyo kung saan ako nang gagaling. Pero dahil hindi tayo Hudyo, kailangan bigyan natin ng background ito dahan-dahan. Ganun pa man, kahit mahirap itong passage na ito, ilalatag natin ito at sasamahan ko po kayo sa ating pag-aaral sa umagang ito. And so each objection in the mind of Paul's Jewish readers is shown dito sa ating passage as a question, claiming that itong sinasabi ni Pablo na ebanghelyo, yung ini-introduce niyang ebanghelyo, Paul's gospel is undermining God's character. Yun yung paninira nila sa kanya. Yun yung sinasabi kanina sa Tagalog. Maganda yung pagkaka-interpret sa Tagalog, yung paninira sa amin, sabi ni Pablo. Sinisiraan siya na ang gospel daw na kanyang pinapalaganap ay pinapasinungalingan ang mga katangian ng Diyos.
Yun daw ang ginagawa niya. So, bawat objection at ang bawat question na nandito, makikita natin sa verses 1, 3, 5, and 7. O, 1, 3, 5, 7, and 8. At yung kasagutan ni Pablo doon, yung theological answer niya, makikita natin sa 2, 4, 6, and 8. And so, our thesis for this morning sa ating message ay, is God still faithful and righteous in judging the Jews along with the Gentiles? Is God still faithful and righteous in judging the Jews along with the Gentiles? May distinction between Jews and Gentiles kasi ang point of view na tinitignan natin ay point of view ng Hudyo. Mataas ang tingin nila sa sarili nila, iba sila sa mga Hentil, yung mga hindi tuli, sapagkat sila daw yung mga tuli at pinili ng Diyos. Punta tayo sa verses 1 to 2. Sabi po dyan, then what advantage has the Jew? Or what is the benefit of circumcision? Great in every respect, sabi ni Pablo. First of all, that they were entrusted with the oracles of God. Nung sinusulat po ni Pablo ang liham sa mga taga-Roma, he was writing from the city of Corinth. At kasalukuyang nagkakagulo po ang church sa Rome dahil nag-away-away ang mga Hudyo at Hentil. At hindi pa sila po nakakatanggap ng apostolic instruction. So, inaayos ngayon ni Pablo, he sees this as a ministry opportunity at inaayos niya ngayon ito para mapabilang raw sa covenant people ng Diyos at maging bahagi sa sambahayan ng Diyos. Ayon sa mga Hudyo, kailangan raw magpatuloy ang mga Hentil at tumalima sila sa mga ceremonial observances and food laws. Katulad ng paghuhugas ng kamay, yung mga ganung bagay, paghuhugas ng paa, ceremonial. At madalas natin makikita sa aklat ng mga dito sa Book of Romans yung to the Jew first, then to the Gentile. May distinctions kasi nga nag-aaway sila. Kami mga Hudyo. Kayo, kailangan nyo magpatuloy kung gusto nyo maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. May mga ganun. Ang sabi ng mga scholars, maaring ang Church at Rome ay tinatawag ng mga mananampalataya noong Pentecost sa Acts chapter 2 verse 10, pero hindi pa raw nakakatanggap ito ng apostolic instruction. At malamang sa malamang may nagbalita ngayon kay Apostol Pablo ng ministry opportunity doon. Dito sa Romans chapter 3, nabanggit ko kanina yung Q&A style ni Apostol Pablo. Ang tawag dito ng mga scholars ay diatribe. At ginagawa niya ito para i-prove yung point niya. At kausap niya dito ang mga Jewish Christians na nag-iisip sa chapter 2 na hindi raw sila kakatulad ng Diyos sapagkat sila ang pinili, sila ang tuli. Yun yung mindset nila. At ang layunin niya ay sumulat sa kanila upang makita nila ang katapatan at katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pagsagot sa mga possible objections nila. Scholars say, saan niya napulot itong mga objections? Most probably baka sa mga past na mga ministries niya, sa mga synagogues na pinuntahan niya. Okay. Ano sabi dyan ni Pablo? What advantage has the Jew? Or what is the benefit of circumcision? Ito yung unang objection. Kung hahatulan lang ng Diyos ang Hudyo, kasama ang Hentil, ano raw ang kahihigtan ng pagiging Hudyo? Observe natin yung pananalita. Gusto nila na higit pa rin sila sa iba. Anong kahihigtan? Sabi niya. Maganda yung Tagalog eh. Ano raw ang kahihigtan ng pagiging Hudyo? Ano magiging pakinabang o saysay ng pagtutuli? Oo nga naman. Kung ikaw iisipin mo, oo nga naman, ba't pabinigay sa amin ng pagtutuli? Kung hahatulan naman din pala kami kasama ng ibang mga makasalanan sa mundong ito. So, may tono ng panunumbat. Pero, inaassume kasi nila na ang sinasabi ni Pablo, ito sinasabi ni Pablo ay ayon sa kanyang ebanghelyo. So, ano sinasabi nila? Sinisiraan nila siya ngayon. We need to understand na binigay ng Diyos ang pagtutuli kay Amang Abraham. Dahil ito ang sign ng kanyang covenant with Abraham. Sa gisag ng pagiging kabilang sa sambahayan at mga pangako ng Diyos. It is a sign that they belong. Pero pinaliwanag sa kanila ni Pablo sa chapter 2 verses 28 to 29 na ang tunay na Hudyo ay hindi sa pagtutuli na pisikal, kundi sa pagtutuli ng puso. Circumcision of the heart.
It is not according to what the physical, kundi ano yung circumcision of the heart. It is not according to the letter of the law. Para sa mga Jewish readers ni Pablo, may kabuluhan ng pagiging Hudyo ayon sa kanila dahil tuli kami. Ine-expect nila ngayon na ang kanilang pagtutuli ang magliligtas sa kanila. It should protect them against God's future judgment. And therefore, in one sentence, ano yung sinasabi nila sa kanilang objection? Ganito yung sinasabi nila. If God will judge the Jews along with the Gentiles, and our circumcision will not protect us, then in Paul's gospel, God has no integrity. Yun yung sinasabi niya. Sinasabi nila, kung susundin namin ang sinasabi mong good news, lumalabas na walang integrity ang Diyos. Ngayon, kung susuyurin natin ang kanilang objection, may dalawang extremes silang gustong palabasin. Una-una, hindi totoo ang good news na sinasabi ni Pablo. It's not good. Dahil nga, tuli sila at may ugnayan sila sa Diyos. Therefore, hindi nagsasabi ng totoo si Pablo. Or kung nagsasabi ng totoo si Pablo, hindi nagsasabi ng totoo ang Diyos. You see? But Paul does not go to these extremes. Ano yung sagot niya sa verse 2? Great in every respect. First of all, that they were entrusted with the oracles of God. Noong unang panahon po, itong mga Griego, kung nanonood tayo ng mga Greek mythology na mga themed movies at saka series, mapapansin natin yung mga tao, meron silang, para magkaroon yun ng direksyon ng kanilang buhay, nagko-consult sila sa mga temples ng mga Diyos-Diyosan nila. At doon sa temples ng mga Diyos-Diyosan nila, mayroong mga medium. Kinokonsult nila yung medium at sasabihin nila, meron akong mission ngayon. Gusto ko malaman kung paano ko to ma-achieve yung mission ko. And so ngayon itong medium na ito, magko-consult doon sa Diyos-Diyosan. May gagawing seremonyas o ritual, tapos magsasalita sa pamamagitan niya yung Diyos-Diyosan nila. Yung salita, it can be in the form of utterances, or riddles minsan, or short sayings. Pero ang point doon, yung mga salita na yun, ang tawag nila doon ay oracles. So anong punto dito ni Pablo? Kinamit niya yung lingwahe ng mga hentil ngayon. You were given the oracles of God. Ang punto ni Pablo, binigay sa inyo ang salita ng Diyos. Kayo ang pinagkalooban nito. Therefore, ang Diyos natin, hindi lamang nagsasalita in short sayings, in short utterances. Mapapansin po natin, He gave you the Ten Commandments. He gave you the whole Old Testament. Hindi siya katulad ng mga Diyos-Diyosan na ang tawag yun, maikling salita lang. He is the God who speaks. And He gave you His Word. When we look at the Old Testament, makita natin na hindi po nagkulang ang Diyos. Sa Leviticus 26, 1-13, ito medyo lang sa mga nagsusulat. Sa Leviticus 26, 1-13 at saka Deuteronomy 28, 1-14, binigay ng Diyos ang covenant blessings for obedience. Obedience May blessing ang pagsunod sa Panginoon. Hindi po siya, ano yung sinasabi ko? Hindi po siya, anong term na ginagamit ko pagdating sa blessings niya? Nandun sa... Pag natandaan ko, sasabihin ko mamaya. Hindi nga tayo tinitipid pagdating sa blessings. Yun. That's another way of saying it. Hindi na tayo tinitipid. And so, naaayon sa kanyang pangako, yung kanyang mga pagpapala pag sumunod ka. Binigay ng Diyos itong covenant blessings for obedience para bigyan sila ng patikim kung anong magiging buhay hindi lamang doon sa lupang pangako, pati na rin kung ano ang magiging buhay sa new creation. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Hindi ito nawawala. It is eternal forever. Hindi lamang covenant blessings ang kanyang nilagay sa kanyang pangako. Sa Leviticus 26, 14-39 at sa Deuteronomy 28, 15-63, binigay niya rin ang mga sumpa kapag hindi sila sumunod.
O yung hatol kapag sinira nila ang kanyang tipan. Bahagi ng pangako yun. At dahil pinagkalooban at pinagkatiwalaan sila ng Diyos ng kanyang salita, sila ngayon ay katiwala ng kanyang pahayag na sundin at panatilihin ito na may katapatan. May tungkulin din silang ibahagi ito at ipakita ito sa ibang mga bansa. Ipakita nila ito na may kababaang loob. How do we apply this? Maraming tao ngayon, ganito ang tingin sa kanilang mga sarili. At ganito ang tingin sa Diyos. Dapat papalain ako ng Diyos. Dapat iligtas niya ako. Dapat hindi niya ako hatulan dahil gumawa naman ako ng mabuti. Dapat may points ako sa langit. Dahil pala simba ako at nakakatulong ako sa aking pamilya kahit minsan inaabuso na ako. Tingin po natin, entitled tayo sa mga blessings ng kaligtasan. At hindi tayo dapat hatulan ng Diyos dahil lang blessed niya tayo o gumagawa tayo ng mabuti. Pero what does Scripture tell us? Pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili at binigay niya ang kanyang salita sa kanyang bayan. Therefore, alam natin sa kanyang kapahayagan kung ano ang kanyang kinalulutan. Kung ano ang tama at mali. Kung ano ang totoo at hindi. Wala tayong excuse sa ating kasalanan. Both Jew and Gentile. Hindi naman tayo Hudyo. Therefore, hentil tayo. Sabi nga ni St. Augustine, isang church father, na nabuhay noong 5th century, there are 3 things daw that God cannot do because He is Almighty. 3 things that God cannot do because He is Almighty. He cannot lie, He cannot die, and He cannot be deceived. May integrity ang Diyos. Ang defense ni Pablo dito sa verses 1 and 2 is that God is true to His revealed word, and He will hold us. He will hold each one of us. He will hold the whole world accountable before Him. It does not follow that just because God has blessed you materially or physically in this life, ay hindi po tayo accountable sa Kanya sa araw ng kahatulan. Hindi po natin pwede isangkalan yung paghihirap natin dito sa araw ng kahatulan. Na hindi tayo pwede, sana ma-accept ako, ito yung naging dalahin ko dito sa buhay na ito. Nagtrabaho ako, naghanap buhay ako ng ganito, nagtiis po ako. Hindi po natin pwedeng isangkalan yun. Hindi po natin pwedeng dalhin yun sa kanyang harapan. Sabi sa 2 Corinthians 5:10, at kausap ni Apostol Pablo dito yung church at Corinth. Church, believers. We must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. Haharap tayo lahat. Accountable tayo sa Diyos. And as Christ followers, ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng kanyang salita. Linggo-linggo naririnig natin ito. It was possible din na hindi linggo-linggo dahil araw-araw nasa social media tayo at nakakakita tayo ng salita ng Diyos, nakakapakinig po tayo. And so, accountable tayo sa Panginoon on the day of judgment, how we have used, how we have misused, and how we have abused His Word. Hindi po tayo pwedeng magsabi sa Kanya na hindi natin alam. So, ang tanong ngayon, bilang mga katiwala ng kanyang salita, kumusta po tayo sa pagsunod sa kanyang salita? Ano ang ginagawa natin para mapanatili ito sa ating mga buhay, sa ating mga bahay, sa ating mga pamilya? At anong ginagawa natin para maipamahagi ang kabutihang loob ng Diyos sa iba? Verses 3 to 4. What then?
If some did not believe, their unbelief will not nullify the faithfulness of God, will it? May it never be. Rather, let God be found true, though every man be found a liar, as it is written, that you may be justified in your words and prevail when you are judged. Dito sa verses 3 to 4, Paul deals with the second objection ng mga Hudyo. Ang assumption dito ay tinanggap nila, assuming na tinanggap nila ang pagiging katiwala sila ng Diyos at nag-follow up question sila. Okay, tanggap na po namin na ginawa kaming katiwala ng salita ng Diyos. Pero ano kung mayroon sa amin na hindi naging tapat? Hindi tumalima, hindi naniwala sa pangako. Nawawala ba ang bisa ng katapatan ng Diyos? Good question. In one sentence, ganito ngayon ang sinasabi nila. If God will not excuse the Jews, if He will not excuse their sin of unbelief, then, itong sinasabi ni Pablo, God is unfaithful. Kasi, hindi sila naging tapat eh. Therefore, God is unfaithful. Binalik nila sa Diyos. Is God unfaithful? If God is unfaithful, para ano pa yung kinakanta natin kanina? Para ano pa na tumatayo sa harapan ng ating mga kapatid at nagli-lead in singing and worship? Para ano pa na nandito tayo if God is unfaithful? Palatandaan po natin sa Old Testament at paulit-ulit natin kinukwento ito sa mga bata. Nung lumabas ang mga Israelita sa Egypt, yung first generation na lumabas sa Egypt, at napunta sila, napadpad sila sa Canaan. Mababasa po natin na dalawa lang ang naging tapat sa kanila doon sa first generation. Kaya nga sila umikot ng 40 years sa ilang kasi sinabi ng Panginoon sa kanila, yung first generation dahil hindi kayo naging tapat sa akin, mamamatay kayo dyan sa ilang. Sabi ng Diyos. Yung dalawang naging tapat sa Panginoon ay si Joshua at si Caleb. Diba? Pumunta sila, part sila ng mga spies na pumunta sa Canaan at nung bumalik sila, ang pinili ng mga spies na report ay yung bad report. Pero ang naging tapat lang ay si Joshua at si Caleb. And the rest of that generation died in the wilderness. Hinintay na mamatay sila, kaya nga nagpaikot-ikot sila ng 40 years. Hinintay para lumaki rin yung mga kabataan ng time ngayon na yung second generation ang papasok. And so, dahil hindi lahat, kung tutusin, hindi nga lahat eh. Halos lahat hindi nanalig doon sa first generation. So, dahil hindi sila nanalig, ibig sabihin hindi tapat ang Diyos. Yun yung punto dito. Dahil lang hindi nanalig yung karamihan doon at dahil si Joshua at si Caleb lang ang sumampalataya at nagtiwala sa Diyos, sisirain pa ng Diyos ang kanyang pangako. Anong sagot ni Pablo? Verse 4. May it never be. Rather let God be found true, though every man be found a liar, as it is written, that you may be justified in your words and prevail when you are judged. Itong salitang ito, sa Bible siya makikita nyo naka-bold yan, naka-italics or naka-quote-unquote. Kinuha niya ito sa Psalm 51, 3-4. Ganito po ang sinasabi. For I know my transgressions and my sin is ever before me. Against you, ang nagsasabi nito si Haring David, against you, you only I have sinned and done what is evil in your sight, so that you are justified when you speak and blameless when you judge. So, suyurin lang natin yung Old Testament. Pagkatapos ng 40 years na paikot-ikot ng Israel sa ilang, nakarating po sila sa Israel doon sa lupang pangako at naitatag po ang kaharian. Matatandaan po natin sa 2 Samuel 7:13-16, pinangako ng Diyos kay Haring David na itatatag niya ang luklukan ni Haring David. Yun yung sinasabi kanina dito ng ating kapatid. Habang binibigyan ng introduction yung community singing natin kanina. Ang sabi ng Diyos, itatatag niya ang kanyang luklukan ng kaharian ni David magpakailanman at hindi niya tatanggalin ang kanyang kagandahang loob sa binhi ni Haring David. Nang magkasala si Haring David, napatunayan niyang totoo ang Diyos sa kanyang pangako. Anong pagkakasala ni Haring David? Privately, pinapatay niya si Uriah. Isa sa mga best
military officers. Bakit niya pinapatay? Kasi gusto niyang angkinin si Bathsheba. Nagandahan siya kay Bathsheba isang gabi. Nakita niya kasi na naliligo. So pinapatay niya yung asawa na si Uriah. Bagong kasal pa lang yung dalawa. Sabi sa kanya ni Nathan, sabi ni Nathan kay Haring David, dahil tinago mo itong bagay na ito, tinago mo itong kasalanan ito, hahatulan ngayon ng Diyos. Hahatulan ka ngayon ng Diyos publicly. At mamamatay ang iyong anak kay Bathsheba. Years passed, nangyari itong hatol kay Haring David. At sinulat niya itong awiting ito, itong Psalm 51. Against you, O Lord, I have sinned. Years passed, in his old age, umawit si Haring David sa 2 Samuel 23:5. At dito sinabi niya na pinagpala ng Diyos ang kanyang sambahayan at tinupad ang kanyang pangako. Even though nagkasala si Haring David, ano ang testimony ni Haring David? Ako ang nagkasala, pero naging tapat ang Diyos. Ang punto dito ni Apostol Pablo sa patotoo ni Haring David ay ganito. Ang tao ang umaamin at tayo dapat ang umamin sa harapan ng Diyos na tayo ang makasalanan. At napatunayan ni Haring David na sa kanyang pagkakasala, lalo na ma-magnify ngayon ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. And it is because God's judgment of His people is part of His promise and therefore His faithfulness. So ano yung defense ni Apostol Pablo dito? Number 2 sa verses 3 to 4. God is always faithful because judgment is part of His covenant promises. God is always faithful because judgment is part of His covenant promises. Ano application nito? Marami po sa mga tao ngayon, humaling sa konsepto na God is love. Every time na lang na pag-uusapan ang Diyos, ang unang-unang pumapasok sa isipan ay God is love. Paniwala nila dahil ang Diyos ay pag-ibig, nauunawaan ng Diyos ang kanilang kalagayan o pinagdadaanan. And therefore, ultimately, He will excuse them from their sins. Yun yung gusto nila pansinin nyo kung paano nila ginagamit ang God is love. Hindi raw dapat sila husgahan ng tao at alam nila na dapat sila husgahan ng Diyos. Only God can judge me daw. Dapat sila ngayon, ano yung hindi nila sinasabi? Ano yung dapat na ating pakinggan? Yung bagay na hindi nila sinasabi. Ang gusto nila sabihin na hindi nila sinasabi, dapat kaming i-tolerate sa aming kasalanan. At dapat din kaming i-excuse at i-tolerate ng Diyos. Hindi niya dapat kaming hatulan sa aming mga kasalanan ngayon. Yun yung hindi nila sinasabi. Ang problema sa mga ganitong konsepto ay sila po kasi ang nagde-define kung ano ang Diyos. At kung ano ang pag-ibig. Wala silang pakialam kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos. Therefore, the God that they create in their minds is an idol. Diyos-Diyosan po yun. Even if they quote scripture at sasabihin nila, di ba sinabi nga sa Bible, God is love? Oh, God is love. Pero sino naglagay niya sa isipan mo? Is it scripture? Or is it the devil? Who put it in your mind? At bakit ganyan ang pagkakagamit mo? It is an idol. It is an idol. Therefore, the God that they create in their minds and the definition ng pag-ibig nila, na tinutukoy nila, ay kathang isip lang. Nananatili pa rin sila sa kanilang kasalanan. It cannot cleanse. Dahil obvious naman sa kanilang pangangatwiran na wala silang pagsisisi sa kanilang kasalanan. Whenever we come and are confronted by Scripture, ang attitude na pinoproduce nito ay humility. Kababaang loob. Sapagkat salita yun ng Diyos. Pero kung lalo kang yumayabang at gusto mong mangatwiran at magdahilan pa, hindi yun ang attitude ng isang sumasampalataya. And therefore, ang ginagawa ng mundo, ginagamit lang nila ang pag-ibig ng Diyos para manatili sila sa kanilang kasalanan. Truth be told, wala naman talaga silang pag-ibig sa Kanya. Pero ginagamit nila that God is love.
Yun yung irony doon. Pero what does Scripture tell us? Ang pag-ibig po ay nagmula sa Diyos. Hindi tayo nag-invento niyan. It is not a feeling. Love is a communicable attribute of God. What do I mean by communicable attribute? Ito ay katangian ng Diyos na shinare niya sa atin, mga nilalang niya. Sabi nga, di ba? Love one another as I have loved you. Ibig sabihin, ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos at siya may karapatan na mag-define nito. Hindi tayo. May definition, may limitations, may scope ang pag-ibig. Love does not win. When I say win, it does not tolerate sin. But it does teach the truth. And sometimes the truth can hurt. May limits, may purpose ang pag-ibig, which is primarily to allow us humans to take joy in God and glorify Him, because He is our Creator and Lord. Pero ang question, how can you find joy in your Lord and Creator kung hindi tayo nagpapakababa sa Kanyang harapan at magsisisi sa ating mga self-righteous attitudes at sa ating mga pagkakasala? Ano yun? Sabi nga sa Deuteronomy 7, 9 and 10, Know therefore that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps His covenant and His loving kindness to 1,000th generation with those who love Him and keep His commandments. But He repays those who hate Him to their faces, to destroy them. He will not delay with him who hates Him, and He will repay him to his face. God is faithful, mga kapatid. He shows His loving kindness for 1,000 generations of those who love Him, and He will repay those who hate Him. He cannot deny His word and be unfaithful to it. Salita niya yun. Punta tayo sa verses 5 to 6. But if our unrighteousness demonstrates the righteousness of God, ito, katuwiran naman ang pag-uusapan natin. Kanina yung pag-ibig ng Diyos ang objection nila. Ngayon ang objection naman nila ay yung katuwiran. But if our unrighteousness demonstrates the righteousness of God, what shall we say? The God who inflicts wrath is not unrighteous, is He? I am speaking in human terms. May it never be, for otherwise how will God judge the world? To be sure, lahat ng uri ng kalikuan ay kasalanan. Maliwanag yun. Ang kasalanan ngayon ay nag-i-indicate na alam po natin ang tama, ngunit hindi natin ginagawa. Ganun na lang muna ang working definition natin ng kasalanan. It indicates na alam natin ang tama, pero hindi natin ginagawa. Alam natin ang kautusan, pero sinisira natin ito sa ating pagsuway. Therefore, we fall short of God's glory. Ano ngayon ang katuwiran? Ano tong unrighteousness na binabanggit dito ni Pablo? Ang righteousness or unrighteousness ay positional term sa harapan ng Diyos. Tumutukoy ito sa ating katayuan sa harapan ng Diyos. And therefore, sinasabi lang ni Pablo, we are not in right standing before God because we have violated Him. Positional term siya. Hindi maganda ang ating katayuan sa harapan ng Diyos. Sinasabi nila dito na kung lalo nating nakikilala ang katuwiran ng Diyos dahil sa ating kalikuan, asan ngayon ang katuwiran ng Diyos sa paghatol ng mga makasalanan? Ano kaya ang ibig nila sabihin dito? Ganito ngayon ang tumatakbo sa kanilang isipan. Gusto nila kasing palabasin na nagkaroon ng benefit ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Sa pamamagitan ng kanilang kasalanan. Kasi nga, lalong na ma-magnify ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang kalikuan. So ngayon, dahil may napala ang Diyos sa kanila, hindi dapat sila hatulan. So in one sentence, ano yung sinasabi nila? If God will not tolerate the Jews' unrighteousness, then in Paul's gospel, God is unrighteous. Likop daw ang Diyos. Pero what does Scripture tell us? Sabi ni Apostol Pablo dito sa verse 6, hahatulan ng Diyos ang daigdig ayon sa kanyang katwiran. Daigdig, hindi lamang hintil. Buong daigdig. Is this found in the Old Testament? Yes. Sa Psalm 96, 12-13 at saka 1 Samuel 2:10. Pakinggan na natin. Psalm 96, Then all the trees of the forest will sing for joy.
before the Lord, for He is coming. For He is coming to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the peoples in His faithfulness. Sa awitin ni Hannah na ina ni Samuel sa 1 Samuel 2:10, sabi ni Hannah sa kanyang panalangin, sa kanyang awitin sa Panginoon, "The adversaries of the Lord shall be broken to pieces. Against them He will thunder in heaven. The Lord will judge the ends of the earth." Ngayon, kung liko ang Diyos at may pagtatangi dahil gusto nga nila hindi sila hatulan, ano ngayon ang magiging batayan ng kanyang buot at matuwid na paghahatol sa buong mundo na kanilang pinaniniwalaan? Meron ba? Ang sagot ni Pablo, hindi ito maaari. That will not pass. Mapapansin natin all this time, ang gusto nila ay palabasin na matuwid sila. Pero pag pinalabas nila na matuwid sila, ang lumalabas, hindi matuwid ang Diyos. Kung hindi sila liko at hindi dapat sila katulan, lumalabas liko ang Diyos. Anong defense ni Pablo dito sa verses 5 to 6? God is righteous because He will judge the world. Ang requirement para umupo ka bilang hukom, kailangan tuwid ka. And so, hindi lamang Hudyo ang hahatulan ng Diyos, kundi ang buong mundo. Punta tayo sa verses 7 to 8. Paul now deals with their fourth and final objection in this section. Sabi niya, "But if through my life the truth of God abounded to His glory, why am I still also being judged as a sinner? Why not say, as we are slanderously reported, and as some claim that we say, let us do evil that good may come. Their condemnation is just." So dito, pinanggit na niya yung paninira nila kay Apostol Pablo. At kahit saan magpunta ngayon si Apostol Pablo at mini-minister niya yung Ebanghelyo, syempre, laging may maglilibak sa kanya. At eto na yon. Nagsisinungaling daw siya sa kanyang tinuturo. At ang objective niya dito ay patunayan ang kanyang sinasabi. At syempre, wakasan na itong list of arguments niya. Kung sa verses 5 to 6, ang tinalakay niya ay kalikuan in general terms, dito binanggit na niya yung specific na kalikuan. If through my lie, kung sa pamamagitan daw ng kanyang kasinungalingan. So pinalalabas niya dito, yan yung yan yung paninira niyo sa akin, yan yung accusation niyo na nagsisinungaling ako. And so anong pinalalabas nila dito in one sentence? Sabi ng mga Jewish objectors niya, if God will judge the Jews as sinners, then in Paul's gospel, God is not good and He has no glory. Hindi siya mabuti. Sa lahat ng arguments nila, gusto nilang palabasin na exempted sila sa kakatulan dahil may napapala ang Diyos sa kanila as if may pangangailangan siya. At malamang habang sinusulat ito ni Apostol Pablo, pumasok sa kanyang isipan ng mga pangyayari ng panahon ni Noe. Sa Genesis 6:5, anong sabi ng Diyos? Sumilip ang Diyos mula sa langit at siniyasat ang buong mundo. At anong kanyang nakita? Ang kanyang nakita that every intent of the thoughts of his heart, yung heart of man, was evil continually. Kaya diretsahan na sinagot ni Pablo itong mga Jewish objectors niya. Sa verse 8, sabi niya, why not say, as we are slanderously reported and as some claim that we say, let us do evil that good may come. So anong ibig niya sabihin? Sinisiraan niyo ako na ang pinapangaral ko sa Ebanghelyo ay magpatuloy tayo sa kasalanan dahil ang biyaya at katuwiran ng Diyos ay nakakayag sa ating mga kalikuan. Pero hindi yan totoo. Sa inyong mga kasalanan, kayo ang nangangatuwiran na hindi kayo dapat hatulan ng Diyos imbis na umasa kayo sa kanyang biyaya. Mas gusto niyo pang manatili sa inyong mga kasalanan. Bakit hindi niyo na lang kaya sabihin na magsigawa tayo ng masama upang mayroong tayong ambag sa paghayag ng kabutihan ng Diyos? And so ano yung defense niya? God is good. And He is also just in condemning everyone who advocates doing evil. Makatwiran ba ang kanilang paliwanag? Hindi. Kaya nga sabi ni Pablo, their condemnation is just. Sila ay parurusahan ng Diyos at iyan ang nararapat sa mga nagpapalaganap ng kasamaan sa mundong ito. Bago pa man dumating ang dakilang araw ng kahatulan,
Mga kapatid at kaibigan, kailangan nating maintindihan. Ganito ang pag-ibig ngayon ng Diyos. Hindi katulad ng sinasabi ng mundo nito. Niloob ng Diyos ayon sa kanyang mga pangako na magpadala ng kapalit natin. Mula sa kaitaas-taasan bumaba siya, maging tao. Nagpadala siya ng kapalit or substitute. Diba? Pag naglalaro tayo ng sports, paano yun? Alam natin yun. Substitute, switch. Papahinga muna ako. Nagpadala ng substitute ang Diyos upang siya ang hatulan. Siya ang magbabayad ng parusa na dapat para sa atin. Dahil sa Kanya, wala nang anumang puot at hatol na natitira para sa atin na na kay Kristo Jesus. Hindi siya nagkasala, ngunit binilang siyang makasalanan upang tayo ibilang na matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kung isa-summarize natin ito lahat, may kabuluhan po ang pagiging Hudyo, hindi dahil sa pagtutuloy. Ayon kay Pablo, may kabuluhan ang pagiging Hudyo dahil sila ang pinagkatiwala ng salita ng Diyos. Ganun pa man, walang sino man ang maaaring magsabi na sila ay hindi dapat hatulan ng Diyos. Kahit gaano pa tayo kapait sa mundong ito, sa ating kapwa, kahit gaano pa tayo ka-religious. Ang lahat, Hudyo at Hentil, ay haharap sa Diyos. Lahat ay nagkasala. Wala tayong excuse. God is true to His revealed word and He will hold us accountable. It also does not follow na nawawala ang bisa ng katapatan ng Diyos dahil lang may ilan na hindi nananatiling tapat. Ang tao ang nagkasala, hindi ang Diyos. Ang paghatol ng Diyos sa tao ay bahagi ng kanyang mga pangako. And God is always faithful because judgment is part of His covenant promises. Hindi rin maaaring sabihin na nakikinabang ang Diyos sa ating mga kalikuan, na para bang siya ang nangangailangan at may ambag tayo sa kanyang kalwalhatian. Ang requirement sa paghatol ay katuwiran. Hindi ka pwedeng umupo sa upuan ng hukom ng hindi katuwid. Ang requirement ay kailangan alam mo ang katuwiran. And therefore, hindi lamang Hudyo ang hahatulan, kundi ang buong mundo. God is righteous, and that is why He must judge the world. Hindi rin maaari sabihin na lalong lumilitaw ang kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsisinungaling o paggawa ng kasamaan, sapagkat ang ganitong pangangatwiran ay pangangatwiran ng isang nananatili sa kasalanan. God is good and just in condemning everyone who advocates doing evil. So is God still faithful and righteous in judging the Jews and Gentiles? Answer: no amount of tolerance will protect or exempt us. Sapagkat ito ang nararapat sa mga makasalanan na tulad natin. Meron bang magtataas dito, mga ngakas na magtaas ng kamay na hindi sila nagkasala? Ibababa ko din sa akin, sapagkat kasama ako sa mga makasalanan. Wala. All of us deserve punishment. If there is anything that we must say, kung anong privilege, kung anong deserve natin, we deserve punishment. Yes, God is faithful and righteous in judging all of us. Ganun pa man, pinupuri natin ang Diyos dahil pinahayag po niya ang kanyang katuwiran para sa ating ikaliligtas. Sa kabila ng ating pagkakasala, tinupad po niya ang kanyang pangako na ipadala ang kanyang bugtong na anak, na magpapadala siya ng binhi ng babae na aapak sa ulo ng ahas. At siya ang naging matuwid. Nakita natin ito. Sabi ng ating kapatid kanina, na kamalaunan, itong luklukan at kaharian ni Haring David ay nakita natin sa Panginoong Yesus. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Siya ang dahilan tayo ay tinuring na matuwid ng Ama. At dahil sa Kanya, napawi ang lahat ng puot ng Diyos sa atin. Ngayon, siguro ang tanong natin, dahil si Kristo ang ating katwiran, bakit pa tayo kailangan humarap sa araw ng paghuhukom? Sa araw ng paghuhukom, haharap pa rin tayo, hindi para sa hatol ng kapahamakan, kundi para tanggapin ang ating kapalaran kay Kristo.
Ipapakita ng Diyos sa buong mundo na ito ang akin. Anong inawit natin kanina? He is faithful to His own. Ipapakita ko sa buong mundo. I will publicly show the world. Ito yung mga mahal ko. Itong tatanggapin natin ang ating kapalaran kay Kristo, ang ating papuri sa pagtitiyaga at pagtanggap sa buhay na walang hanggan. Ganito, kaganda ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sinasabi na ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Magbilang niyo po ba ang walang hanggan? Aliwin natin ang isa't isa sa pamamagitan ng kanyang salita. At iukol natin ang ating sarili sa matuwid at dakila